Ano man ang kailangan mong kaalaman, sabi ng Bible, kay Kristo lahat nakatago ang karunungan, ang buong karunungan. Kaya habang lumalayo ka sa Diyos, lumalayo ka kay Kristo, nalalayo ka sa katotohanan. At habang nalalayo ka sa katotohanan, napupunta ka sa peligro. Lalo nagiging peligroso ang buhay mo. Dahil lahat na ng gagawin mong hakbang, decisions making, ay laging wala na sa katotohanan. Wala na sa tama. Kaya laging pabagsak ang buhay mo, hindi paangat. Pero sa kay Kristo, ang buhay mo, kahit pabagsak na, aangat pa rin. Amen? Aangat pa rin. Huwag kang mag-alala kung bumagsak ng buhay mo. Dahil nalayo ka nga eh. Pero kapag ikaw ay nalapit kay Kristo, aangat ka. Okay? At huwag ka naman magmamadali. Kasi may sinasabi ang Bible na ang nagmamadali ay hindi mabuti. Kaya, gusto niyo ba, yung anak natin gusto niyo senior citizen agad? Para may discount. Haba ba? Diba? Pwede ba, si BJ gusto ko senior citizen agad, bukas. Haba ko. Hindi pwede, di ba? Mayroong process yan Mag-isa pagtatanim ng halaman, hindi pwede sabihin, Panginoon, ako'y nananampalataya sa iyo, yung aking bagong tanim na palay. No? Katatanim ko lang ngayon. Bukas, may bunga na, anihin na. Ay, hindi pwede yun. Kahit sabihin mo, malaki ang pananampalataya mo, hindi pwede mangyari yun. Bakit? May process of time Mayroong proseso ang Panginoon. Pero, kung kailangan mo ng pagkain, at wala kang pagkain, pwedeng magpadala ang Diyos anytime, any moment. Amen? Pambayad mo sa tuition fee, anytime, any moment, pwede magpadala ang Diyos. No? Ganun ang Panginoon. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero, hindi naman porque kaya niyang patubuin na isang araw lang ang gagawin niya na gano'n. Hindi naman, tapos na yun Nung creation, ginawa na ng Diyos yun. Hindi sinabi ng Diyos, magtatanim ako ng mangga. Ayan, nagtanim na ako ng binhi. Maghihintay ako ng 5 years. Tsaka yan mamumunga. Hindi gano'n. Nung creation, automatic na lahat ng ginawa ng Diyos may bunga na. Sabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng halaman na namumunga. Lumitaw agad. Nung araw na yon, one day lang, lumutang at may mga bunga na. Ganun po nung creation. Tapos na po ang creation Ngayon, ginawa na ng Diyos yung proseso. Paano tumutubo yung halaman, pag kaya niyang gawin yun, tanim ka ngayon, 4 months pa bago ka umani. Ang iba naman, pag puno, 3 years. Hanggang 5 years. Papaya, 8 months lang. Meron ka ng, yung 4 months lang, nagbubungo na yun. May bunga na yun. Yan namang saging ay 8 months. Hanggang 11 months, meron ka ng harvest. Ganun po yun, Pero nung unang araw, nung 3 days na likhain ng Diyos ang halaman, mga kapatid, yung araw na yon, lahat ng halaman tumubo. Nung araw na yon, lahat ng halaman na namumunga, nagkaroon ng bunga. 1 day lang. Diba? Ginawa na ng Diyos yan, pero hindi na niya ulitin pa uli sa ngayon. Okay ba? So, ang sabi po ng ating pag-aaral dito po sa aklat po ng Colossians chapter 2. Ito po yung ating yung ating focal passage and verse. Masabi po, and ye are complete. Hindi pala yan. Philippians 1:21 pala. Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. For to me to live is Christ, and to die is gain. Okay, manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po sa biyaya sa amin. Pagpalain niyo po ang pagkabasa ng salita at ang pangangaral po. Ito pa ang aking dalagi sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Okay, sabi po ng verse number 1,
Paul and Timothy, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. Diba? Tayo po yung mga saints. Natandaan niyo po yung nakaraang last Sunday message. Kaya pwede nga tawaging santo. Santo JR. Diba? Santo, ano ba na? John Reb. Diba? Santo Jericho. Totoo yan. Hindi tayo nagbibiro. No, totoo yan. Ang tawag sa inyo ay santo. No? Pastor, babae. Santo pa rin ba? Pwede, santa. Kung ang pangalan niya Claus, o Santa Claus. Ngayon, magkaroon din kayo ang pangalan open. Kaya, Santa Open. May close di dapat may open. Di ba? Okay, so mga kapatid, hindi po porke patay ka na, tsaka ka lang dideklara na santo o santa after so many years. The moment na ang tao tumanggap kay Kristo as God, Lord, and Savior, mga kapatid, ang tawag sa iyo ng Diyos ay santo or santa. Ngayon, sa church, meron po tayong mga deacons. At saka meron po tayong mga bishops. Yung bishops, ito po yung pastor. Overseer. Ito po yung shepherd of the flock. Yung deacons, ito ang trabaho po ng deacons to help the pastor in material, sa mga ministerial. No? Sa ministerial, sabihin, yung mga deacons, ang trabaho po niyan, kung merong sira ang mga upuan, silang bahala dyan. Kung may mga gawain sa simbahan, sila po ang magmamanage niyan. Pwede sila mag-utos. Diba? Brother Jericho, total, malakas ka naman. Pakibuhat mga ito, dilipat mo doon. Diba? Samson Gano'n ba? Gano'n. Sila yung magmamanage niya, kaya nga may mga deacons at may mga elders. Pero normally ang elders, ito po yung mga pastor. Pero yung mga deacons, meron po silang certain work sa church. Hindi po sila nagpipreach. Maliban na sila ay tawagin ng Diyos bilang evangelist. No? Like Philip, naging evangelist. Deacon na naging evangelist. Siya lang naman sa lahat ng deacon ang naging evangelist. Isa lang. Pero hindi nagpipreach si Philip sa church. Hindi po. Si Philip nagpipreach sa labas. Sa labas ng church. Hindi sa loob ng church. Kaya, ang deacon po ay hindi natin sila bibigyan ng globe na mag-preach. Pero, ang bibigyan natin, lahat kayo, ang load ninyo na mag-preach sa labas ng simbahan. Isa lang ang message ninyo. Gospel. Yun lang. Wala na kayong ibang message. Isa lang, gospel lang. Lahat kayo. Ang pastor, marami pong topic yan na tinatalakay. Okay, yung greeting ni Pablo, di ba? Yung kanyang greeting, sabi niya, grace be unto you and peace from God, our Father, and from the Lord Jesus Christ. So, gusto po namin na ang lahat ng church members, lahat ng Christian, lahat ng santo, ay payapa ang buhay. Kaya ang mga pastor, ang mga bishops, day and night, they pray. They pray for you. Kaya, i-appreciate nyo yan, mga kapatid. Tulog na kayo, ang mga bishop ninyo, gising pa. Ano ginagawa? Nagpe-pray sa inyo. Naghahanda ng message na ipapakain sa inyo. Para kayo spiritually malusog. Ngayon, may mga pastor tayo na mga doktor. Ang bihira, napakaganda niyan. Kaya nga si Jezreel, gusto ko maging doktor para pag nagpastor siya, hindi lang pastor siya ng kaluluwa, pastor din ng katawan. Kaya nga tuwa-tuwa sa akin ng mga taga Santa Maria, ng mga nakakulong. Bakit? Tinuturuan ko sila ng about medical, herbal medicine. Meron na sila nung dahon ng guyabano. Pastor, okay ba to? Dahon ng guyabano? Mataas sa vitamin C yan. Magaling yan sa cancer, treatment.
Kaya, basta paano yung sa high blood? Okay ba yung banaba? Okay naman ka yung banaba. Kaya lang, mas mainam na ako yung sambong at saka pandan. Mas mabilis ang epekto. Sige po, pwede ba magdala dyan sa inyo sa loob? Pwede po. Pinakita nila, nakalagay sa isang malaking plastic bag. Ano po yan? Damo po yan ng guyabano. Ayan, tama-tama ka ako. Buti, pinapayagan nga ako kayo ng mga pulis. Di ba? Mamaya, pinapasok na doon, ibang dahon eh. Hindi na dahon ng herbal medicine. Okay, si Jezero may pag-aaral sa marijuana, di ba? Kasi ang marijuana, totoo po, ang marijuana ay gamot. Kaya lang, kapag nasobrahan ka, makakain ka naman, nakaka-addict. Kaya, may tamang gamit sa marijuana. Kaya nga, ang mga doktor na lisensyado na gumamit ng marijuana, hindi sila kinukulong. Bakit? Kasi ginagamit lang ng mga doktor yan sa kanilang pasyente na talagang kailangan bigyan. Pero hindi ka naman doktor, huwag kang gaano ng marijuana, makukulong ka. Pero gamot pa rin yan. Gamot pa rin yan. Nakakatulong pa rin yan. Tamang gamit lang. Sabi nga, maging ang lason ay ginagamit bilang gamot. Maging ang kamandag ng ahas ay ginagamit para makasave ng buhay. Yung binom, di ba? Pagka natuklaw ka ng ahas, sasaksakan ka ng binom. Anong sinaksak na yon? Kamandag ng ahas. Nakagat ka na ng ahas eh. I-injection ka pa ng kamandag ng ahas. Para talunin niya yung kamandag ng ahas na kumagat sa'yo. Mabubuhay ka. Kaya, may mga purposes yan. Hindi mo, porque nakakalason, ba't naman ganun ng Diyos? Nakakalason, lumikha siya na nakakalason. Hindi. Pag-aralan mo, paano yan hindi makakalason? Alam niyo po yung tuba-tuba. Kinain niya ng mga taga-bangkar. Pag-uwi, puro hilo lahat. Sumusuka na hospital. Di ba? Nalason. Bakit? Kapag ang tuba-tuba ay para yan gawing gasolina ng aeroplano. Butane yan kinain. Hindi naman sila aeroplano. Kinain nila. Nalason sila. Pero, yung tuba-tuba, yung dahon niya, pinagtatapal sa mga pilay, di ba? Sa mga lamig. Dapat pa rin yan. Pag-aaralan mo lang yung tamang gamit. Amen? Yung tamang gamit lang. Okay, yun mo yung greetings, Kapayapaan, peace from God. Sabi doon, from the Father and the Lord Jesus Christ. Sabi niya, yung kanyang commendation, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all, making request with joy. Diba? Sabi ni Pablo, masaya akong nananalangin sa Diyos para sa inyo, para kayo ay i-bless ng Panginoon. Pinapanalangin kayo ng pastor ninyo. Ano naman ang pwede niyong gawin sa pastor ninyo? Sabi ng Bible, double honor. Diba? I-honor ninyo ang pastor ninyo. Double honor. Okay? Always, sabi nito, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Alam niyo po yung salitang fellowship in the gospel? Sabi diyan, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you, you will perform it until the day of Jesus Christ. Yung salitang fellowship in the gospel, ito po yung support. Support. Support ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Pinapadalahan ng mga taga-Pilipos si Pablo ng financial support para sa kanyang pagmiministeryo ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang tao dyan, mission. Diba? Meron silang mission fund. No. Fundraising sila sa mission, yung Philippian Church. Meron silang commitment na every Sunday o every month, magbibigay kami ng certain amount, tapos pag nalikom yun, ipapadala nila kay Pablo. Yun yung fellowship in the gospel. Katulad dyan, nagtuturo po tayo sa jail. Mabigyan man lang natin sila ng sabon. Iniisip ko nga, kapatid bigas Kasi sabi nung isa, dito po pastor, pag walang dalaw, walang pagkain. Paano ka kumakain? Naaawa lang po sa akin yung mga kasamahan kong may dalaw. Binibigyan ako.
hindi po ako dinadalaw ng aking asawa. Diba? Hindi siya dinadalaw, minsan lang daw siya dinalaw, hindi na naulit, kaya walang nagdadala sa kanya ng pagkain. Kasi hindi naman talaga sila regular na preso. Ano pa nasa proseso pa yung kanilang kaso. Maliban na sila ay mahatulan na, dadalhin sila sa Bureau of Correction, BJNP. Yun, may allowance na sila ng pagkain doon, regular. Pero doon, sa custodial facility ng pulis, wala. Kanya-kanya dala ng pagkain, yung dumadalaw. Paano kung walang dumalaw sa'yo? Gutom ka. Yan. At kami pinapakialaman din yung aso. Ay, kaya, sabi ko, dapat pala, kahit bigas man lang, makapagbigay tayo doon sa mga nakakulong. Para naman, ulam na lang ang problema nila. O, diba? Kahit talbos lang ng kamote, ulam na yan O, may kanin na sila, ulam na lang. Talbos ng kamote, tsaka sinawsaw sa suka. No? Masarap na yun. Okay ba? At sa mga anak na mga bilanggo, magbibigay tayo ng mga school supply. Diba? Mga school supply, katulad ng pangpasa, pambura, lapis, mga gano'n. Ballpen, crayola. Kung meron kayong mga bag dyan na hindi na ginagamit, pero hindi naman sila, pwede pang magamit ng mga estudyante, ibigay natin sa kanila para hindi masyado nag-aalala yung nakakulong nilang loved ones kung paano ba makakapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Paglabas niyan, no? Pagkat nakita nila mayroong mga tumutulong, pwede pong magbago yan. Pwede po yan, doon pa lang sa kulungan, nasave na sila, lalo magpapatuloy sa Panginoon yan, paglabas niya kasi may nagmamalasakit. Okay? Kaya sabi ng Bible, mas mapalad ang nagbibigay. Di ba? Mas mapalad. Ang sabi po rito, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my bonds and in the defense of the confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ. Diba? Because I have you in my heart. Bihira, no? Napakalalim niya. Sapagkat kayo ay nasa aking puso. Diba? Nasa aking puso kayo. Kaya ang mga pastor, walang pastor na gusto niyang lumayas ang kanyang member sa church. Bagamat may mga pastor na nagpapalayas ng member, pero deep inside sa kanilang puso, ay ayaw nila. Pero dahil sa gusto lang nila kayong disiplinahin. So, binabanggit nila yun. Pero ang totoo, ayaw nila. Kaya nga sabi ng isang pastor yung mga member natin na hindi na ma-attend, pa-attendin ninyo. Puntahan ninyo, bistahin ninyo. Sino ba yun? Yung mga pinalayas. Pinalayas mo na, kaya hindi na ma-attend sabi, bistahin nyo uli, puntahan nyo uli, ayain nyo uli para umattend. Di mo, the best, huwag mo nang palayasin. Disiplinahin mo na lang. Dahil dinisiplina mo, ayaw umattend. Ngayon, pag binisita mo ulit, dahil hindi mo naman siya pinalayas, mas maganda, di ba? Kaya, dapat, huwag na lang palayasin. Sabihin na lang na, disiplinado ka, kapatid, 10 taong kang hindi aatin ng church. Hindi aatin. Disiplina, aatin lang siya, pero hindi siya pwedeng mag-perform. Katulad ng kakanta, o magiging officialis ng church. Wala na yon. Yung privilege na yon, mawawala sa kanya. Pero pwede siyang bumoto kung mayroong election ng church. Diba? Ito yung apila ni Pablo naman sa Diyos para sa mga member. And this I pray, that your love may abound yet more and more in the knowledge and in all judgment. Hindi lang kayo yung peace of God, kundi yung kayo ay maging masagana sa kaalaman at sa kahatulan. Pag alam niyo po ang kaalaman ng Diyos at kahatulan ng Diyos, lagi kayong tama sa inyong decisions making. Laging tumpak. Bakit?
sapagkat matalino kayo sa mga bagay ng Diyos. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Sabihin, alam niyo yung mga bagay na matataas, matatayog, na ultimo, ang mga nag-aral ay hindi nila alam. Pero ikaw, alam mo at nagagawa mo. Bakit po? Sapagkat meron kang biyaya ng Diyos. Kaya huwag niyo sabihin, mayaman kasi yan eh, nag-aral kasi yan eh. Hindi. Kasi, ikaw, ayaw mo pag-aralan ang mga bagay ng Diyos na gusto ng Diyos na matutunan mo. Gusto ba ng Diyos na matuto kang mag-aral ng mga bagay ng mundo? Halimbawa, doktor. Kung kalooban ng Diyos yan, mag-doktor ka. Abogado. Kung kalooban ng Diyos, mag-abogado ka. Di ba? Engineer. Kung kalooban ng Diyos, mag-engineer ka. Ano pa? Ang dami, mga kurso. Hindi po against ang Diyos sa mga kurso na yan. Diba? Gusto nga ng Diyos yan eh. Matutunan niya. Pero, hindi yun yung standard na inyong lifestyle. Ang standard ng inyong lifestyle ay according to the Word of God. Amen? Ano yon? Yung fruit of the Holy Spirit. Yung love. Pagmamahal nyo sa Diyos. Diba? Pagmamahal nyo sa sarili nyo, equal sa pagmamahal nyo. Ay, pagmamahal nyo sa kapwa nyo, equal sa pagmamahal mo sa sarili mo. Diba? Tapos, joy. Kahit na lang bumabagyo, masaya ka. Diba? Peace. Mapayapa ka kahit na wala kang makain. Long suffering. Kahit na lang maraming bumabati ko sa'yo, nagtitiis ka, hindi ka gumaganti. Hindi ka, sabi nga kinakagat ka pero hindi ka nangangagat. Hindi ka naman bungal. Diba? Gentleness. Napakadali mong kausapin, lapitan, di ba? Hinga ng tulong. Goodness. Napakabait mo. Napakabuti mong tao, matulungin ka. Faith. Hindi ka nang dadaya. Hindi ka nang loloko. Nagtitinda ka pero ang timbangan mo sakto. Hindi labis, hindi kulang. Sakto lang. Di ba? Faith. Temperance. Gusto mo nang manapak. Hindi mo siya sinasaktan. Di ba? Meekness, napakaamo mo. Bakit? Kasi yun ang fruit ng Holy Spirit eh. Meron ka lahat ng yan. Nako, sabi ng Diyos, itong taong to aalagaan ko. Itong taong to itataas ko. Itong taong to bibless ko ng lahat ng yaman ng langit at yaman ng lupa. Lahat ng kabaligtaran nasa iyo. Anong inaasahan mo? Ito yung sumpa. Di ba? Kaya sabi nito, without offense, di ba? Hanggang sa dumating si Kristo, ano yun? Yung rapture. Hanggang dumating yung rapture. At hanggang dumating yung second coming. Ano po? Ayan, sabi ng Bible, sincere. Di ba? Walang dungis. At being filled with the fruits of righteousness. Napakabunga mo sa mga bunga ng katwiran, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Pagka ikaw ay mabunga sa righteousness, mga kapatid, mapapupurihan nila ang Diyos. Mapapupurihan nila si Kristo. Bakit? Alam nila eh. Sino ba ang pinagtitiwalaan ng Diyos? Si Kristo. Ang Ama, di ka nagtitiwala? Siyempre naman, nagtitiwala. Pero, baka hindi ka nagtitiwala, maging sa Holy Spirit. Maraming tao hindi naniniwala sa Holy Spirit. Maraming simbahan ang hindi naniniwala sa Holy Spirit. Ang naniniwala lang sila sa Ama. Yung iba naman, naniniwala lang kay Kristo at sa Ama. Pero sa Holy Spirit, hindi. Pero tayo mga Kristiyano, amen? Tayo mga Baptist, naniniwala tayo sa Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Diba? Kapantay ng Father, kapantay ni Kristo. Kapag sinasabi ng Bible that there are three that bear record in heaven and on earth. Diba? Sino yun? The Father, the Son, the Word, and the Holy Ghost. Okay po? Ito po yung number 1 na gusto kong makita nyo.
Yung false, willful, or volitional choice. Ito po yung, sabi ni Pablo, for to me. May salitang for to me sa verse 21 ng Philippians 1:21. Para sa akin. Sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Pero gusto ko makita nyo, yung salitang for to me. Ito po yung sabi ng Bible sa Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Para kay Kristo, ano po? Ay para kay Pablo, wala pong nag-aano sa kanya, kundi willfully, ano po? Para sa kanya, ang mabuhay ay si Kristo. So ang tanong mga kapatid, para sa iyo, bakit ka umaten ng church? Meron bang nagbabanta sa iyo kapag hindi ka umaten ng church? Guguluhin ka buhay mo. Pag hindi ka umaten ng church. Iiwalayan kita. Ganun, di ba? Pag hindi mo tinanggap si Kristo, sige ka. Hindi na kita pupuntahan ulit. Di ba? Walang ganon. Walang nananakot. Talagang willfully, mga kapatid, volitionally, talagang para sa iyo, si Kristo ang mabuhay para sa iyo. Yan ba ang buhay natin? O tayo ay meron taong kumokontrol lang sa inyo? Kinokontrol kayo ng somebody maliban kay Kristo para mabuhay ng banal, para sumunod sa salita ng Diyos, para mag-aral ng salita ng Diyos, para igalang, i-double honor ang pastor, para ibigay ang hinihingi ng Diyos na, ang sabi ng Bible, yung inyong tithes, yung inyong first fruits. O baka naman binabantaan lang kayo ng pastor nyo. Binabantaan ko kayo pag hindi ka nagbigay ng first fruits ng tithes mo, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Mga ganun eh. Yung bang ginagawa mo ay willfully, from the heart, walang kumokontrol sa'yo. Di ba? Yung mga bata, pagkaraniwan niya, madali yung pasunurin eh. Bakit? Natatakot sa magulang yan eh. Lalo na kung ang magulang, may hawak na pamalo. Kita mo itong pamalo to. Pag hindi ka matay ng church, tatama sa ito. Di ba? Pero kung minsan kailangan yun, dahil mga bata pa yan eh. Wala pa yung sariling wala pang sariling desisyon yan eh. Normally, ang mga bata po ay nagdidepende sa desisyon ng mga mature na tao. Eh, sino yung mature na tao? Pwede yung tatay, yung nanay. Kaya kapag ka ang tao, immature, nag-asawa, delikado yan. Kaya hindi dapat nag-aasawa yung mga immature. Dapat mature. Okay, sa pag-aaral po, dapat ang lalaki bago mag-asawa ay 30 years old. Kaya pag wala ka pang 30 years old, medyo delikado pa yan. Ako, nag-asawa ko 27. Diba? Pero at least malapit na ako sa 30. Oh. At least, yung lalaki 30 years old. Kapag yun po pag-aaral na ang mga kalalakihan, pag kumabot na sa 30 anyos na edad, ay nandiyan na daw po yung tinatawag na tawag doon yung accountability. Marunong na siya ng salita, accountability. Alam niya na yung paano mangalaga ng pinagkatiwala sa kanya. Pero pagka mga 20 anyos lang, ay sabihin na nating pababa. Eh ano pa yan? Kaya karamihan ng mga nag-aasawa na 20 anyos pababa, mayroon tinatawag yung parental consent. Diba? Pero pagka nasa 30 na, okay na yun kahit walang parental consent. Bakit? Kasi nga, sang-ayon sa mga pag-aaral, ang tao hanggang walang 30 anyos, normally yung normal na tao, hindi pa yan totally reliable sa kanyang mga decisions making.
Kailangan, yung lalaki ha, sa babae, wala masyadong problema kasi ang babae sumusunod lang sa kanyang asawang lalaki. Sumusunod lang yan. Eh kung immature yung lalaki, wala pa nga 20, teenager pa lang, 18 pa lang, 19 pa lang, nag-asawa na, at ang napangasawa niya mas bata sa kanya, eh pareha silang immature. Alam mangyayari sa pamilya, kaya maraming broken family. Di ba? Iba nga, nagsasama na, hinihintay pa na nila magkapera. Hindi pa nagtatagal, naghiwalay na. O, kawawa yung anak, kawawa yung babae, iniiwan ng lalaki na may anak siya doon sa babae na hindi niya na sinusuportahan. Bakit? Kasi immature sila pareho. Ano ba? Ganun po yung nangyayari dyan. So, ibig sabihin mga kapatid, ikaw ba ay sumasamba sa Diyos willfully? Volitionally? O merong somebody maliban sa Holy Spirit, maliban sa Diyos, na kumokontrol sa iyo para maglingkod sa Diyos? Dapat wala. Dapat sarili mo. Diba? Sarili mong desisyon. Hindi ka tinulak ng magulang mo. Ha? Pero kung mga bata pa, katulad ko wala pa kayong 30 anyos, pwede pang i-apply yung salitang, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Kailan ba tinatawag na matanda ang isang tao? Ang sabi po ng Bible, yung middle age ay nasa 40. O, bakit po? Sapagkat ang sabi ng Bible, ang buhay ng tao ngayon ay 70. By the reason of strength, it becomes 80. So, kung kunin mo yung gitna ng 80, so 40. Di ba? 40. So, ibig sabihin, pag hindi ka pa lumalagpas ng 40, hindi ka pa matanda. Bata ka pa. Wala ka pang 40 eh. Pero pag lumagpas ka na ng 40, o naging 50 ka na, matanda ka na. Kaya kapag wala ka pang 40, hindi ka pa matanda, bata ka pa. Ang tawag nga dyan natin middle age, di ba? At the middle of your age. Kaya karamihan ng tao, wala pa sa 40, marami ng sakit. Wala pa sa 40, bedridden. Wala pa sa 40, patay na. Bakit po? Kapagkat kung siya bata, walang nagturo sa kanya ng tamang bagay na dapat niyang gawin sa buhay niya. Kaya tayo mga nasa lagpas na ng middle age, mga kapatid, ang sabi ng Bible, train up a child. At lalo na kung ang batang yan, nasa custody mo pa, kapagkat hindi pa nag-aasawa. Kahit 30 anyos na, hindi pa nag-aasawa. Maraming ganyan. 30 anyos na, hindi pa nag-aasawa. Alam ko si Charles nag-asawa ay 30 mahigit na 32 years old yata. Diba? Ibig sabihin, mga kapatid, may mga ganyang tao na 30 anyos na ay pa mag-asawa. At lalaki si Charles. Di ba ba? Medyo delikado lang sa babae. Pwede kahit pa, 30 anyos sa babae. Pwede pa. Ang beses ko, nanganak yan ng huling, yung aming bunso, pinanganak yan nung siya ay 44. Di ba? 44. Eh, may mga babae na yearly nanganganak. May mga babae naman na every 2 years. May babae naman na every 1 year and a half. Sige. At least ko, kung mga anak yan, 1 year lang mahigit. Kaya ang pagitan ng mga anak ko, 1 year mahigit ng sa 1 year and a half. Hindi po 2 years. Kung 30 years old nag-asawa, pagkataon-taon, nanganganak, di meron pa siyang 15 years. Para manganak, di 15 pa ang anak nun. O lagay na natin na kalahati yung 15 years, di may 7 pa. O pwede ka pala manganak ng 7 ang 30 anyos. Hanggang 7. Marami pa rin yun kung tutusin. Diba? Yung 7. Kapag sabi ngayon, kapag daw ikaw ay merong 2 anak, okay lang. Pag 3, medyo nagpo-question ng mga tao. Ay lalo pag lumagpas ng 3. Ibang isip ng tao ngayon Pero alam nyo, huwag nyo papakinggan ang isip ng tao.
ang pakinggan ninyo yung sinabi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? To replenish the earth. Narinig nyo na yung balita na isang doktor, mahigit 70 tao na anakan niya. Paano niya ginawa? Yung mga hindi magkaanak, nagpupunta sa kanya, fertility. Siya fertility doctor. Lahat ng ayaw magkaanak. Ang ginagawa ng doktor, yung similya niya, ang nilalagay niya doon sa bahay bata nung babae na nagpapagamot para maging fertile siya. Mahigit 70 ang anak niya sa labas. Bukod sa asawa niya. Ito po yung nagpagamot sa kanya ng fertility at imbis na yung similya ng mister ang ilagay, ang nilagay niya yung similya niya, nabuntis yung babae. Nagkaanak yung babae. Pero nung lumalaki, napapansin nila, hindi ka mukha ng tatay. Kamukha ng nanay, of course. Pero hindi ka mukha ng tatay. At ang ugali, hindi ka ugali ng tatay. At kaugali ng doktor. At nalaman na ito palang doktor na to, mahigit 70 babae ng kanyang sinaksakan ng kanyang sperm cell. Kasi nga, yun yung mga babaeng nag-asawa na hindi magkaanak doon sa kanilang mister. Ay, mahirap pala, no? Magpapafertility ka. O mag-ingat kayo, mga kababaihan. Fertility, baka mamaya, hindi pala anak ng mister niya, anak pala yun ng doktor niyo. Paano nalaman? DNA test. DNA test. Hindi sumakto doon sa DNA ng lalaki, kundi doon sa DNA ng doktor. Nalaman eh. Nalaman na hindi talaga legitimate na anak ng lalaki, kundi ng doktor. Ay, mag-iingat kayo sa mga fertility na yan. So, yung sabihin mga kapatid, yung bang pag-attend mo ng church ay willfully, volitionally, talagang inisip mo, pinag-aralan mo, pinlano mo, aaten ako ng church. O baka naman kaya ka lang aaten ng church kasi dinaanan ka ng bagyo at nakaligtas ka. Mapilitan ka dahil baka mamaya bagyuin ka uli at hindi ka na makaligtas sa pangalawang bagyo. Di ba, may paparating na naman ng bagyo? Ganoon ang mga tao madalas eh. Napipilitan na madalas ng Diyos kasi, naku, dumaan ng bagyo eh. Baka mamaya, magpadaan uli ang Diyos eh, hindi na tayo makaligtas. Atin na nga tayo ng simban. Di ba gano'n? Sabi nga ni Pia dito, pagka daw bumaba ng araw, pagka daw bumaba after ng bagyo, napupuno ang simbahan ng tao. Nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi sila namatay. Ngayon daw, kahit anong bagyo ang dumating, anong lindol ang dumating, ang simbahan hindi napupuno. Ibig sabihin, ala na nagpapasalamat sa Diyos na siya'y nakaligtas sa mga sakuna ng buhay. Ngayon tayo, mga kapatid, hindi ba tayo dinaanan? Sige, hindi kayo dinaanan. Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Ito ba ay dahil may pangako sa inyong church? May pangako sa inyong pastor? May pangako sa inyong magulang? May pangako sa inyong si Poncio Pilato na pag umattend kayo ng church, ito gagawin sa inyo? O dahil you love God and willfully you attend the church? Ang sabi ng Bible, the Lord in His holy temple. Diba? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Parang ganito eh. Bakit mo dinadalaw ang magulang mo? Nasaan bang magulang mo? Di nasa bahay niya. Diba? Pero kung ang magulang mo na may nakikitira sa inyo, wala, magagawa, nakikitira. Pero dinadalaw mo ba ang magulang mo dahil mahal mo ang magulang mo at walang nag-udyok sa'yo, kundi sarili mo na dalawin siya? O baka naman nahihiya ka lang sa magulang mo kasi magulang mo siya, kaya mo dinadalaw. Dapat, hindi dahil sa nahihiya ka, kundi dahil sa mahal mo siya at gusto mo siyang dalawin, gusto mo siyang makita, gusto mo siyang pasayahin, gusto mo siyang pasalamatan sapagkat naging magulang mo siya. Eh, pastor, paano ko pasasalamatan ng aking magulang? Eh, walang hiya. Di ba? Ang ng Bible eh. Honor your father and your mother. Ephesians 6 verse 2 yan na yan. Diba? Tingnan na.
At ang sabi ng Bible, lalawig ang iyong buhay. Eh, pastor, hindi ka naman biyanan yan eh. Ay, hindi ka naman magulang yan eh. Biyanan ko lang yan eh. Kahit meron nilang yan, magulang ko na rin yan. Sapagkat iyan ay magulang ng iyong partner in life. Diba? Magulang yan ang partner mo eh. Sabi nito, honor thy father and thy mother. Verse 2. Ephesians 6:2. Which is the first commandment with promise. Ano yung promise? That it may be well with thee. Makakabuti sa buhay mo yan. Na yung magulang mo ay ino-honor mo. Na yung magulang mo sa laman ay pinapasalamatan mo. Na yung magulang mo sa laman ay iyong minamahal. Sapagkat gusto ng Panginoon yan na gawin mo. At ginusto mo na rin. Makakabuti sa iyo, and thou mayest live long on earth. Mabubuhay ka ng mahaba. Kaya yung palang pagmamahal sa paggalang sa magulang ay isang ang pagpapala ng Diyos ay kabutihan mo at mahabang buhay mo. Kung minsan, sabi ko, ba't kaya maagang namatay si ganito? Hindi kaya kapastanan sa magulang yun? Ay maaga namatay? Minsan, nagtatanong ako sa ganyan. Kahit pastor yan, pag maagang namatay, sabi ko, ba't kaya napakaaga niya namatay? Hindi kaya salbahe ito sa magulang niya? Bible yan, di ba? Ang sabi nga ng Diyos lahat ng rebelding anak patayin. Balibagin ng bato. Yan po ang punishment ng Diyos sa mga rebelding anak. Ayaw, patayin ng magulang. Sabi ng Diyos, ako papatay yan. So, dalawa lang pamimilian mo. Ikaw ang papatay bilang pagsunod sa aking utos o ako papatay dahil suwain ka. Hindi mo nga pinapatay ang anak mo, pero suwain ka. Rebelde, hindi mo pinapatay. Ngayon, sumusuway ka sa Diyos dahil hindi mo pinapatay. Ang sabi ng Diyos, ako papatay dyan. Kaya maagang na namatay. Kaya sabi ko, ano kaya itong taong to? Maagang namatay yan. Ito kaya ay mabuting anak o suwain na anak, rebelding anak. Mag-iisip ka, kahit pastor yan, kahit Christian yan, pagbata pa lang namamatay na. Di ba? Mga kapatid, ang pagmamahal sa magulang ay pagsunod sa Diyos. Amen? Ang pagrespeto sa magulang ay pagsunod sa Diyos. Why you respect your parents? Ba? Bakit pino-honor ang pastor mo? Sinabi ni pastor Pero kung di naman sinabi ni pastor, ba't siya i-honor? Sino ba siya? Pastor lang siya. Di ba? Sino ba ang pastor? Ang pastor ay magulang sa Panginoon. Amen? Your parents in the Lord. Tingnan niyo po. Verse 1. Children, obey your parents in the Lord. For this is right. Yung parents in the Lord, yan po yung mga leader ng church. Yung verse 2, yan po yung magulang sa laman. Diba? Kaya nasa inyo ang pagpili kung ano ang pipiliin ninyo. Para kay Pablo, sabi ni Pablo, for to me. Isabihin, willfully, volitionally, walang nagtulak sa kanya. Kundi sarili niya, tinulak niya to live for Christ. Amen? So, itulak niyo sarili niyo. Huwag kayong itulak ng iba. Pag tinulak kayo ng iba, walang blessing yan. Pero pag tinulak niyo sarili niyo, para kay Kristo, nandyan ang pagpapala ng Diyos. Amen? Sabi nga, yung choice, the act of choosing or selection, power of choosing or option. Diba? Nasa inyo po ang option. Yung salitang preference, the act of preparing, the state of being prepared, the power or opportunity of choosing. Nasa iyo. Wag mong hayaan na mayroong magdesisyon para sa iyo. Paano, pastor? Ang mister ko nagdedesisyon sa bahay namin. Tama lang 'yon. 'Di ba? Na ang lalaki ang nagdedesisyon sa tahanan. 'Di ba? Ngayon, magdesisyon ka na magpasakop sa power ng mister mo. Kung babae ka. Ngayon, ang lalaki,
Pastor, ano ko member ako ng Takusa. Ano yung Takusa? Takos sa asawa. Di ba? Paano yun? Di ba? Tanong mo ang Diyos. Kalooban ba ng Diyos na maging takot ka sa asawa mo? Di ba? Sabi kasi, ang asawa, may trabaho, yung babae, at yung lalaki, wala. Kaya, taong bahay. Balik no? Sabi nga sa Maribeles, karamihan ng lalaki, tambay. Taga-hugas ng pinggan, taga-pagpaligo ng anak, taga-paghatid sundo sa eskwelahan. Nasaan yung babae? Naghahanap buhay. Pinili mo yan Dapat, sabi mo sa business mo, dito ka sa bahay, ako lalabas. Kapag ako, ang breadwinner ng tahanan. Yan ang tama, mga kapatid. Pinili mo magtrabaho yung business mo sa labas, kaya pag in-order ang kanya at umangal ka, diba tutulang ka ng support niya. Mula ngayon, walang paggasolina yung motor mo. Hindi ka makalis ngayon. Wala kang paggasolina Kaya mga kapatid, para sa akin, kayo mga lalaki, kayo ang magtaguyod ng inyong pamilya. Kapagkat, sabi ng Bible, si Adan ay hindi ginawa para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. At ang mga lalaki, sabi ng Diyos, sa iyong pawis, kakain ka. Hindi yung babae, Pero ano trabaho ng babae? Sabi ng babae, manganganak ka. So, ang trabaho mo bilang babae, bigyan mo ng anak ang iyong mister. Diba? Mag-pray ka sa Panginoon. Para si Hana yan Baog. Hindi niya mabigyan ng anak ang kanyang mister. Nag-pray siya sa Panginoon at nangako siya, Panginoon, yung anak ko na ibibigay mo ay ibabalik ko sa iyo. Pledge. Ang tawag din pledge. Yan yung mga anak si Hana, ang pangalan ni Samuel, noong 3 taon ni Samuel, dinala sa church. Sabi ni Hana, Pastor Eli, si Samuel po, iiwanan ko na sapagkat pinangako ko siya sa Panginoon. So 3 years old, nakatira na si Eli sa church. Ano nangyari kay Hana? Di wala na siyang anak. Siyempre, binigay niya na sa Panginoon, wala na. Pero alam niyo, ang blessing, binigyan pa si Hana ng 5 pang anak. Bukod sa kay Samuel, na kanyang unang anak, na ibinigay niya sa Panginoon, ay binigyan pa siya ng 5 pang anak na nanatili sa poder niya. Pastor, malaking problema yan. Mahal ang tuition fee. Pero kapag ang nanganganak ay baboy, nanganganak ay kambing, nanganganak ay tupa, abay tuwan-tuwa ka. Pera nga naman yan, ba ibebenta mo, yung anak nga naman, hindi, di ba? Pero alam nyo, ano ba mas maganda sa paningin ng Diyos? Marami kang anak o marami kang alagang hayop? Sabi ng Bible, ang anak ay regalong mula sa Diyos. Amen? Psalms 127. Ang anak ay regalo mula sa Diyos. Gusto mo pala ng regalo anak ang hingin mo, anak mo, sa misis mo, hindi yung anak ng baboy mo. Bonus lang yun. Yung mga anak ng baboy mo, mga manok mo, mga kambing mo, mga tupa mo. Bonus lang yun. Pero yung talagang regalo ay yung tao na ipapanganak ng misis mo. At ang sabi ng Bible, ang mga batang yan ay parang paraso. Pagka yung itinira kung hanggang saan. Hanggang saan mo ba gusto makarating ang paraso mo? Gusto mo makarating ng palasyo? Di itutok mo sa palasyo, tsaka mo itira. Ibig sabihin, yung anak mo pwede maging presidente. Yun ang goal mo Anak, gusto ko maging presidente ka. Lalapit tayo sa palasyo. Di ba? Pag-aralin mo. Gusto mo pala maging presidente. Anak, gusto ko maging doktor ka. Di pag-aralin mo. Sa magiging doktor niya. Yun ang sinasabi ng Bible na ang anak ay parang palaso sa kamay ng mighty man. Sino yung mighty man? Yung tatay. Kaya mas malayo
mas mataas ang pangarap mo sa anak mo, mas gusto ng Diyos. Mas gusto ng Diyos. Kaya kung pangarap niya lang sa anak nyo ay tagapagbungkal ng lupa, hindi naman po masama. Pag-aralin mo ng, ang taga? Agriculture. Pag ang agriculture, hindi lang pagbubungkal ng lupa. Minsan, agriculture, ano lang yan eh. Magsasaka lang yan eh. Magsasaka nga yan eh. Graduate siya ng agriculture. At ano pa yan? Top-notcher pa sa agriculture yan. Kaya kita mo naman ang kanyang lupain. Ekta-ektarya. Ang gaganda ng kanyang mga pananim. Ang gaganda ng kanyang mga alagang livestock. Bakit? Nag-aral yan eh. Kaya huwag sabihin, magsasaka lang yan eh. Yung mga magsasaka talagang hindi nag-aral, ayaw mag-aral, at gusto lang eh kumita, walang pinagkaiba yun sa mga taong gusto lang kumita, na hindi naman magsasaka, walang lupa, gusto na lang ang tawag doon, taga-tibag ng bato, taga-hukay, yun na lang ang trabaho niya, at least hindi nga naman siya maghihirap mag-aral. Pero sabi ng Bible, kung gusto mo maging mighty man, bilang tatay, itira mo ang iyong bala sa malayo. Amen? Ay sa akin, sabi ko mga anak ko, kumuha kayo ng mga kurso. May teacher, may doktor, yan. Si Jessica, pagkatapos ng magkukulinary, alam ko, magkukulinary, gusto doon niya kulinary. Sabi ko, mag-aral ka ba ng HM? Okay, mga HM, magkulinary kayo lahat. Amen? Pastor, wala kaming pera eh. Kaya nga tayo gumagawa ng programa. Amen? Para, hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo problema ang pera. Gagawa tayo ng paraan. Ano yung mga ano natin dyan, mga professional. Tutulong yan. Amen? Sabi ni Ezekiel, "Hath walked in my statutes." Ezekiel 18:9 pala. "Hath walked in my statutes, and hath kept my judgment, to deal truly. He is just, he shall surely live, saith the Lord." Yun daw, lumakad sa kanyang palatuntunan. May palatuntunan po tayong sinusunod. Huwag ka nang gumawa ng palatuntunan mong sarili. Sumunod ka na lang kung ano ang palatuntunan ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Tony sa cascading, sabi nung aming dito, Pastor, gumawa tayo ng programa para ipapatupad natin sa mga barangay. Ano sabi ni Pastor Tony? Huwag na tayong gumawa ng programa. Abala pa sa mga kapitan yan. Pabigat pa sa kanila yan. Ano gagawin natin? Kung ano programa nila, sumakay tayo. Gagawa tayo ng programa. Di panibagong programa na naman ito na pakikisamahan ng mga kapitan. Samantalang yung programa ng barangay, sumakay tayo sa programa ng barangay, hindi tayo magiging problema. Oo nga, Okay yan. Sasakay kami sa programa ng barangay. Hindi kami gagawa ng sariling programa. Ganun eh. Sumakay ka na lang sa programa ng Diyos. Amen? At ang programa ng Diyos, sigurado, makakarating ka sa patutunguhan mo. Kahit maraming bako-bakong dadaanan yan. Sabi nito, "And have kept my judgments." Mga kapatid, iniingatan mo ang kahatulan ng Diyos. Deal truly. Ikaw ay nakikipag-kasundo, nakikipag-deal, ano tawag doon? Parang kalakaran, di ba? Hindi ka nanloloko. Hindi mo niloloko ang Diyos. Ang sabi ng Bible, siya'y matuwid. Matuwid ka. At mabubuhay ka. Tiyak mabubuhay ka. Ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano po tayo? Tayo po ba ay katulad ni Pablo? Sariling desisyon to live is Christ? Or pinilit ka lang ng somebody dahil nangako or dahil ikaw ay binabanta? Pero sabi ng ni Pablo, para sa akin, para sa iyo, ano ang decision mo? Are you going to serve the Lord? To love the Lord? To obey the Lord? To praise the Lord? To worship the Lord? With your own will? Or kailangan ng somebody
natutulak sa iyo. Yung mga bata, maintindihan pa natin yan. Kapag wala pa silang sariling desisyon. At madalas, ang mga bata ay, ang kanilang desisyon ay based sa kanilang emotion, not based on the fact. No? Dapat based on the fact. Ano yung facts? The Word of God is a fact. Hindi based on emotion yan. Facts yan eh. So dapat nakabase ang ating decisions making according to the Word of God. Kahit yung manalangin, Panginoon Diyos, salamat po sa iyo. Nakita namin si Pablo. Willfully, volitionally, he chose to live is Christ. Nawa po sa aking mga anak ninyo, yun ang makita niyo. Like po. Magbibigay po ako ng panyay. Tayo po tumayo mga kapatid. Let's all stand please. Ang tanong ko lang, are you really willing with all your heart, soul, mind, and spirit to love the Lord, to serve the Lord, to obey the Lord, and to live the Lord in your life? Dapat gayahin natin si Pablo. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. Mga kapatid, sa akin may mga taong nagtatampo. May mga taong nagagalit. Hindi ako, nagalit sa akin. Nagtampo sa akin. Hindi na akong babae. Pag pinaparusahan ko mga anak ko, galit sa akin. Dahil ako namamago. Hindi na ako babae dahil hindi ko tinanggap ang dalawang church na binibigay na sa akin. Ang butolan na napakaraming pangako. At yung kanyang, at sa Malabon, yung church sa Malabon, na air condition. Tinanggihan ko yan. Sabi ko pa, tinawag ako ng Diyos sa Katmon, sa Bulacan, sa Santa Maria. Hindi ko ako pwede umalis ko. Diba? Marami sinabi yung binang ko na magaganda, pero tinanggihan ko. Yung may-ari ng butolan, mayaman, millionaire. Tinanggihan ko siya. Akala niya napakalaki ng support ko sa Bulacan. Sabi niya, Pastor, magkano ba support mo? Parang hindi mo mabitawan ng church mo sa Bulacan. Sabi ko, 300 po. 300? Mabubuhay ka ba sa 300? Buhay naman po kami. Hanggang ngayon. 3 po ang anak ko. So, buhay po kami lahat. Kaya lang, magkaiba nga po siguro tayo na kinakain. Pero yung Diyos po na nagpapakain sa inyo, hindi po Diyos na nagpapakain sa amin sa Bulacan. Hindi nga lang po katulad ninyo na mayaman. Hindi makapaniwala si Mr. B.S. Natatanggihan ko ang napakaganda niyang ano. Sabi niya, Pastor, pag nagpastor ka rito, 1 sack of rice a month. Meron kang isang L300. 2 bahay mo rito. May 25,000 monthly ka. Meron kang isda araw-araw. Dadaling ka namin sa Guam, kasama pamilya mo. Mag-aaral kayo lahat doon. So, sino tatanggi sa ganong offer? Sabi niya, kung gusto mo pumunta ng Bulacan, anytime. Dahil meron kang L300. Pinakita sa akin yung L300. Pinakita sa akin yung bahay. Doon sa Manggahan. Napapalibutan ng mangga. Malaking bahay. Wala nakatira. Lumang bahay. Ni Pastor, pwede kang tumira dyan. Meron pang bahay sa church. Sa likuran ng church, may parson dito. Titira ka rin doon. Sabi ko, hindi po. Hindi po ako para dito. At nalungkot, pati yung kanyang manugang na Kapampangan. Tuwan-tuwa, dahil Kapampangan siya, Kapampangan ako. Kaya sabi ko, Sister, hindi kalooban ng Diyos na nandito ako. Hindi ako tinawag ng Diyos. Dito sa lugar nito. Di ba? Eh siyempre, biyan ako, nag-iisip lang ng kabutihan ko. Sumamalog sa akin. Pero sa akin, okay lang. Tatanggapin ko yung
nagalit ang biyanan ko, sumama loob sa akin, tatanggapin ko yun. Dahil alam kong hindi para sa akin ang church na yun. Hindi para sa akin ang church sa Malabon. No, ngayon, dalawa na, 3 aircon nila doon. Naka-aircon yung office ng pastor, naka-aircon yung church nila, 2 aircon. Doon, pag kumaaten kami, giniginawa ko. Malamig. Pero dito, di ba? Nawala nga yung ating building eh. Kasi mga kapatid, alam ko ang ginagawa ko, ito'y kalooban ng Diyos. Para si Pastor Danny, ang daming offer sa kanya. Kaya sabi niya, Pastor, sa Bulacan po akong nilagay ng Diyos. Sabi niya, Pastor Gandino, sige anak, ginagalang ko ang kalooban, ang iyong desisyon. Kung hindi ang kalooban ng Diyos sa'yo, okay lang. Pero sayang, napakagandang offer sa'yo. Ang laki ng support. May bahay ka, may sasakyan ka, daming member. Pero dahil yan ang desisyon mo, ibibigay ko na lang sa iba ng church. So, binigay sa Pastor Gabino sa ibang church. Mayaman ang church. Nagtingin siya sa Bulacan, sa Garay, na namumupahan at walang sariling bahay. Pero may ang nagpapastor ngayon sa Garay, si Pastor C. Pinagpala ng Panginoon. At malapit na nilang mabayaran yung lupa ng church. Meron silang building, hindi pa nga lang tapos. Pero ano yung sabihin? Sa umpisa, maaaring maghirap ka. Maaaring marami kang daanang pagsubok, karamdaman, o ano ba. Pero kung alam mong kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, at sinunod mo ang Diyos according to your will, paglagpas ng mga pagsubok na yan, mga tukso na yan, the blessing of the Lord will come to you without limitation. Walang limitasyon. Hindi po ako yung pastor na palipat-lipat ng hapon. Di ba? Kung saan ako nilagay ng Diyos, I will stay till I die. Pero kung kalooban ng Diyos, kapag may pastor na rito, nalilitaw mula rito sa congregation natin, magpapastor dito, pwede na ako mag-resign. Mag-evangelist na lang ako. Mag-missionary na lang ako. Or magpapastor ako sa ibang lugar para makapagtayo ulit ng gawain. Anong desisyon mo mga kapatid? Anong desisyon niyo? Sarili ba niyo ang pag-attend ng church? Sarili ba niyo ang pagbabasa ng Bible? Sarili ba niyo ang pananalangin? Sarili ba niyo ang pag-aaral sa salita ng Diyos? Pagtulong o inuudyokan kayo ng konsigla? So, ino-honor ng Diyos your own decision. Make a choice. Tayo manalangin. Pwede po tayo lumapit kung gusto niyo lumapit. To surrender your life to the Lord. To thank God na hanggang ngayon, buhay ka pa at maayos ka pa. Panginoon, salamat po sa ibiyan niya. Salamat po sa mensahe. Salamat kay Pablo na nagbibigay sa amin ng example to follow. Inspiration to live a life that is well-pleasing in the sight. Maluwalhati po kayo. At i-bless na rin po, Panginoon, maging ang aming offering at pangalan po ang aming pagkakaroon. Tumaming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Give thanks